Ikaw ang kabayaran, Amara. Huwag mong kalilimutan yan. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Amara Verano. Mula sa pagiging prinsesa ng mga Verano, naging isang basura siya nang malaman na hindi siya tunay na dugo at laman ng pamilyang kinalakihan. Ngunit ang kalayaan ay may mahal na presyo. Upang mabayaran ang bawat sentimong ginastos sa kanya, kailangan niyang magpakasal sa halimaw ng Villa Santillan, si Dante Santillan. Si Dante ay mayaman, makapangyarihan, ngunit balot ng puot at nakakulong sa isang wheelchair matapos ang isang trahedya. Galit siya sa mundo, lalo na sa mga babaeng tingin niya ay pera lang ang habol sa kanya. Magagawa ba ni Amara na paamuhin ang isang pusong kasing tigas ng bato? O magiging biktima lang siya ng isang kasal na selyado ng utang na loob at pait? Sa pagitan ng mga lihim na nakaraan at laro ng kapangyarihan, matututunan ba nilang maglakad ng magkasama tungo sa pag-ibig? O habang buhay silang magiging bilanggo ng kanilang mga apelyido? Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Verano ay kasing lamig ng yelo. Nakatayo si Amara sa gitna ng sala habang ang mga maleta niya ay nakatambak sa gilid. Hindi siya makapaniwala. Ang mga taong tinawag niyang mama at papa sa loob ng 22 taon ay nakatingin sa kanya ngayon ng may pandidiri. Hindi ko akalain na ang batang pinakain at binihisa namin ay anak lang pala ng isang katulong. Mariing sabi ni Doña Felicity. Nagsayang kami ng pera sa'yo, Amara. Ma, gagawin kong lahat. Magtatrabaho ako. Babayaran ko kayo. Basagang boses na sagot ni Amara. Hindi pa rin rumihistro sa utak niya na nagkapalit pala sila ng tunay na anak ng mga Verano sa ospital noon. Ang tunay na anak ay natagpuan na, si Celine, na lumaking mahirap at ngayon ay puno ng galit sa kanya. Lumapit ang kanyang ama, si Don Roberto, na may hawak na dokumento. May isang paraan para mabayaran mong lahat ng utang na loob mo sa amin, Amara. At para na rin hindi kami mapahiya sa lipunan. Ano po yun? Magpapakasal ka kay Dante Santillan. Ang pamilya nila ay ang pinakamalaking investor ng kumpanya natin. Kapalit ng kasal na ito, buburahin namin ang lahat ng pananagutan mo sa amin. Napaatras si Amara. Kilala ang mga Santillan at mas kilala si Dante. Ang bilyonaryong naging lumpo matapos ang isang aksidente 3 taon nang nakararaan. Balitang-balitang pagiging malupit nito sa mga katulong at empleyado dahil sa kapansanan nito. Gusto niyo kong itapon sa isang lalaking hindi ko kilala? Tanong ni Amara. Huwag kang mapili. Swerte mo pa nga at isang Santillan ang kukuha sa'yo. Kahit isa ka na lang nobody ngayon. Singhal ni Celine mula sa itaas ng hagdan. Walang nagawa si Amara. Wala siyang pera. Wala siyang matutuluyan at higit sa lahat, ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ay tila isang tanikala na nakagapo sa kanyang leeg. Sige, mahinang sabi ni Amara. Papahig ako, pero pagkatapos nito, wala na kayong kinalaman sa akin. Isang malamig na tawa lang ang isinagot ni Doña Felicity. Sa araw ring yun, sinundo si Amara ng isang itim na sasakyan. Hindi siya dinala sa simbahan, kundi diretso sa isang madilim at malawak na villa sa tuktok ng burol. Pagpasok niya sa dambuhalang pinto ng Villa Santillan, ang tanging maririnig ay ang tunog ng gulong ng wheelchair mula sa itaas ng balkonahe. Isang lalaking may matatalim na mata at panga na tila nililok sa bato ang nakatingin sa kanya mula sa itaas. So, ikaw ang bagong bayad utang na ipinadala ng mga Verano? Ang boses ni Dante kasing lalim ng kulog. Huwag kang umasa na magiging asawa kita sa paraang iniisip mo. Dito, isa ka lang dekorasyong may pakinabang. Napalunok si Amara. Ang kanyang bagong buhay ay nagsisimula na. Isang buhay sa loob ng isang gintong hawla. Ang bawat yabag ni Amara sa marmol na sahig ng Villa Santillan ay tila echoing sa sobrang katahimikan ng mansyon. Hindi siya makapaniwala na sa likod ng marangyang arkitektura ng bahay na ito ay nagtatagong isang atmosfera na puno ng pait at puot. Huwag kang tumayo dyan na parang estatwa.
Muling nagsalita si Dante. Ang kanyang wheelchair ay dahan-dahang lumapit sa gilid ng balkonahe. Kahit nakaupo, ramdam ni Amara ang otoridad at bigat ng presensya ng lalaki. Dalhin mong mga gamit mo sa dulo ng pasilyo. Doon ang kwarto mo. Malayo sa kwarto ko. Hindi ba dapat ibinitin ni Amara ang kanyang sasabihin? Gusto niyang itanong kung hindi ba sila magsasama sa iisang silid dahil mag-asawa na sila sa papel. Ngunit mabilis siyang pinatid ng tingin ni Dante. Dahil mag-asawa tayo? Huwag kang ilusyonada, Amara. Pinili kita dahil kailangan ng lolo ko na makita akong settled bago niya ilipat ang lahat ng shares ng kumpanya sa pangalan ko. You are nothing but a signature on a contract. Mariing sabi nito bago tinalikuran siya at pinaikot ang wheelchair pabalik sa dilim ng silid nito. Napahigpit ang hawak ni Amara sa strap ng kanyang bag. Sanay na siyang maliitin ang mga verano nitong mga nakaraang linggo. Pero ang direktang sampal ng katotohanan mula kay Dante ay mas masakit. Para siyang isang gamit na kinuha lang sa shelf para punan ng isang bakante. Pagdating sa kanyang kwarto, bumungad sa kanyang isang malawak na silid. Ngunit malamig at walang buhay. Walang mga litrato, walang dekorasyon, parang isang mamahaling selda. Habang inaayos ang kanyang kakaunting gamit, hindi mapigilan ni Amara ang umiyak. Isang buwan lang ang nakalilipas. Siyang bida sa bawat ball at party. Ngayon siya'y isang asawang pampalubag loob sa isang lalaking galit sa mundo. Kinagabihan, nagpa siya si Amara na bumaba para kumuha ng tubig. Sa kusina nakita niyang isang matandang babae na abalang naghahanda ng tray. Ito si Aling Rosa, ang mayordoma ng mansyon. Iha, gising ka pa pala, bati ni Aling Rosa nang may halong awa sa mga mata. Tutulungan ko na po kayo, Aling Rosa, presenta ni Amara. Para ito kay Senyorito Dante. Kanina pa siya hindi kumakain pero babalaan kita. Iha, matindi ang sumpong niya ngayon. Itinapon niya ang sopas na dinala ko kanina. Ako na pong magdadala. Lakas loob na sabi ni Amara. Gusto niyang ipakita na hindi siya basta-basta susuko. Kung ito ang magiging buhay niya, kailangan niyang matutunang makisama sa halimaw. Dahan-dahang kumatok si Amara sa pintuan ni Dante. Walang sumasagot kaya pinihit niyang doorknob. Ang kwarto ay madilim. Tanging ang liwanag lang mula sa bintana ang nagbibigay ng anino sa figura ni Dante na nakatingin sa labas, nakaharap sa malawak na hardin. Sabi ng ayoko ng pagkain, Rosa. Sigaw ni Dante nang hindi lumingon. Hindi ito si Rosa. Mahinahong sabi ni Amara. Ibinaba niya ang tray sa mesa. Kailangan mong kumain, Dante. Hindi makakatulong ang pagpapagutom sa kalagayan mo. Sa isang mabilis na galaw, pinaikot ni Dante ang kanyang wheelchair at hinablot ang braso ni Amara. Madiin. Masakit. Anong alam mo sa kalagayan ko? Isang babaeng katulad mo na ang tanging alam ay magsuot ng magagandang damit at gumastos ng pera? Usal ni Dante, ang mga matay nanlilisik. Huwag mo akong pangaralan. Nandito ka lang para maging dekorasyon. Leave! Hindi natinag si Amara. Tiningnan niya ng diretso ang mga mata ni Dante. Maaaring wala akong alam sa hirap ng hindi makalakad. Pero alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa isang iglap. Pareho lang tayong bilanggo rito, Dante. Ang pinagkaiba lang, ako sinusubukan kong lumaban. Ikaw hinahayaan mong kainin ka ng sarili mong dilim. Nabigla si Dante sa tapang ng babae. Sa loob ng 3 taon, lahat ng tao sa paligid niya ay takot sa kanya o kaya ay kinakaawaan siya. Ngayon lang may nangahas na sumagot sa kanya ng ganito. Lumabas ka. Ang mahinang sabi ni Dante, pero naroon pa rin ang banta. Umalis si Amara, ngunit iniwan niya ang pagkain sa mesa. Hindi niya alam kung kakainin yun ng lalaki. Pero isang bagay ang sigurado siya. Hindi siya magpapaapi, kahit pa sa bilyonaryong nagmamay-ari ng kanyang kalayaan. Hindi nakatulog ng maayos si Amara. Ang bawat kaluskos ng hangin sa labas ng mansyon ay tila bulong ng mga lihim na hindi niya pa natutuklasan. Maaga siyang nagising at nagpa siyang muling mag-ikot sa Villa Santillan.
Napansin niyang isang bahagi ng mansyon na tila nakabukod. Isang opisina na may dambuhalang pintuang gawa sa mahogany. Doon niya natagpuan si Dante. Maaga pa lang ay nakabihis na ito ng formal na polo, kahit na nasa loob lang ng bahay. Nakaharap ito sa tatlong malalaking monitor. Ang mga daliri ay mabilis na humahaplos sa keyboard. Sa kabila ng kanyang kapansanan, sa aspeto ng negosyo, si Dante Santillan ay nananatiling isang tigre. Huwag mo subukang pumasok kung wala kang mahalagang sasabihin. Malamig na wika ni Dante nang hindi man lang tumitingin sa pintuan. Ramdam niyang presensya ni Amara. Gusto ko lang itanong kung anong gusto mong almusal? Mahinahong sagot ni Amara. Humakbang siya papasok. Pilit na pinabaliwala ang pagtabig ng lalaki sa kanya kagabi. Sabi ni Aling Rosa, may mga bawal daw sa'yo. Tumigil ang pagtipa ni Dante. Lumingon siya ng bahagya. Ang kalahati ng kanyang muka ay nasisikatan ng araw mula sa bintana. Hindi mo kailangang magpanggap na asawa, Amara. I have nurses for that. I have maids for that. Ang kailangan mo lang gawin ay huwag maging pabigat. Bahagi ako ng bahay na to ngayon, Dante. Kahit na sa papel lang tayo mag-asawa, hindi ko kayang makita na para kang estranghero sa sarili mong tahanan. Giit ni Amara. Lumapit siya sa isang lamesang puno ng mga nagkalat na blueprint at papeles. At mukhang kailangan mo rin ng tulong sa pag-aayos nito. Don't touch those! Singhal ni Dante. Mabilis niyang pinaikot ang wheelchair at hinarangan si Amara. Ang mga dokumentong yan ay para sa expansion ng Santillan Tech. Hindi yan laruan ng isang spoiled brat na tulad mo. Napahinto si Amara, ngunit sa halip na matakot, nakita niyang isang bagay sa mga mata ni Dante. Takot. Takot ito na mawalan ng kontrol. Dahil hindi na nito makontrol ang kanyang mga binti. Ibinubuhos nitong lahat ng lakas sa kanyang negosyo at sa pagiging masungit. Hindi ako spoiled brat, Dante. Seryosong sabi ni Amara. Nakalimutan mo na ba? Itinapon mo na ako sa mga berano. Wala na akong pera. Wala na akong titulo. Ang tanging meron ako ngayon ay ang sarili ko. At ang sarili kong yun ay gustong tumulong. Nagkatitigan silang dalawa. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tanging ang tunog lang ng wall clock ang naririnig. Sa pagkakataong ito, si Dante ang unang umiwas ng tingin. Kung gusto mong maging kapaki-pakinabang, dalhan mo ako ng kape. Black, no sugar. Sabi ni Dante bago muling humarap sa kanyang computer. Ito'y isang maliit na tagumpay para kay Amara. Hindi siya pinalayas. Habang naglalakad patungo sa kusina, nakasalubong niya si Celine, ang tunay na anak ng mga Verano na biglang sumulpot sa mansyon. Oh, kumusta ang buhay katulong, Amara? Panguuyam ni Celine. May dala itong mamahaling bag at nakasuot ng damit na dati ay kay Amara. Balita ko, sinusuka ka raw ng asawa mo. Hindi ka ba nahihiya? Namhamalimos ka ng atensyon sa isang lumpo? Huminto si Amara at tiningnan ng kapatid sa turing. Mas mabuti nang mamuhay kasamang isang taong tapat sa galit niya kaysa sa mga taong nagpanggap na mahal ako pero pera lang palang habol sa akin. Bakit ka ba nandito, Celine? Pinapunta ako ni Mama. Gusto niya siguraduhin na hindi mo sisirain ang deal. Kapag nalaman niyang binaliwala mo si Dante, kukunin namin ang huling natitirang alaala ng tunay mong ina. Ang lumang kwintas na iniwan niya sa amin. Nanigas si Amara. Ang kwintas na yon ang tanging koneksyon niya sa kanyang tunay na pagkatao. Huwag niyo tong idadamay. Kaya ayusin mo ang trabaho mo, Amara. Akitin mong bilyonaryong yan kung kailangan. Para tuloy-tuloy ang daloy ng pera sa amin. Sabi ni Celine, bago tumalikod at naglakad palayo ng may kasamang tawa. Bumalik si Amara sa kwarto ni Dante, dala ang kape. Ngunit mas mabigat na ang kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa utang na loob ang nakataya, kundi ang huling piraso ng kanyang pagkakakilanlan. Pagpasok niya, nakita niyang nakasandal si Dante sa kanyang upuan, nakapikit at tila may iniindang sakit sa kanyang mga binti. Sa unang pagkakataon,
Hindi puot ang naramdaman ni Amara, kundi matinding habag. Ang gabing yun ay nababalot ng matinding ulan at dagundong ng kulog. Habang nakahiga sa kanyang silid, hindi mapakali si Amara. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang banta ni Celine. Ngunit mas nangingibabaw ang itsura ni Dante kaninang hapon. Ang itsura ng isang lalaking tila pasa ng buong mundo. Nagpasya siyang lumabas para uminom ng mainit na gatas. Ngunit nang dumaan siya sa tapat ng silid ni Dante, nakarinig siya ng isang kakaibang kalabog. Sinundan ito ng isang pigil na ungol ng sakit. Dante? Tawag niya sa labas ng pinto. Walang sumagot, ngunit narinig niya ang tunog ng basag na bubog. Hindi na nag-atubili si Amara. Pinihit niya ang knob at pumasok. Ang tanging liwanag sa silid ay ang kidlat mula sa labas. Doon sa sahig sa tabi ng kanyang kama, nakita niya si Dante. Nahulog ito mula sa kanyang wheelchair habang sinusubukang abutin ng isang bote ng gamot sa bedside table. "Huwag kang lalapit!" Asik ni Dante. Ang boses nito'y nanginginig sa galit at hiyang nararamdaman. Ang kanyang mga kamaoy nakakuyom sa sahig. Sinusubukang iangat ang sarili, pero walang lakas ang kanyang ibabang bahagi ng katawan. Hindi nakinig si Amara. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa tabi ni Dante. "Dante, hayaan mo akong tumulong. Nasugatan ka. May bubog dito." "Sabi nang umalis ka. Ayoko ng awa mo." Sigaw nito. Pero kasabay ng sigaw na yon ay ang pagdaing ng sakit. Pinagpapawisan ito ng malapot at namumutla ang mga labi nito. "Hindi ito awa, Dante. Ito ay pag-aalaga. Mag-asawa tayo, diba?" Mahinahong sagot ni Amara. Sa kabila ng pagtulak sa kanya ni Dante, maingat niyang inalalayan ang balikat ng lalaki. Nagulat si Amara dahil sa kabila ng pagiging lumpo nito, mabigat at maskulado ang katawan ni Dante. Ramdam niyang panginginig ng mga kalamnan nito. Sa tulong ng lahat ng kanyang lakas, dahan-dahan niyang inalalayan si Dante paupo sa sahig at isinandig sa gilid ng kama. "Ang mga binti ko," bulong ni Dante, ang kanyang mga matay nakapikit ng mariin. "Parang sinusunog. Kahit wala akong nararamdaman. Masakit. Sobrang sakit." Naunawaan ni Amara. Ito ang tinatawag na phantom pain. Ang sakit na nararamdaman ng isang tao sa bahagi ng katawan na hindi na gumagana ng maayos. Hindi ito pisikal na sugat, kundi isang laro ng utak at nerves na mas mahirap gamutin. Kumuha si Amara ng malinis na tuwalya at maligamgam na tubig. Sa halip na ibalik si Dante sa wheelchair, naupo siya sa sahig sa tabi nito. Maingat niyang kinuha ang isang bote ng langis na nakita niya sa cabinet at nagsimulang masahihin ang mga binti ni Dante. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Dante. Ang galit ay napalitan ng pagkalito. "Sabi ng nurse ko nun sa lolo ko, ang paghaplos ay nakakatulong para kumalma ang nerves. Hindi ko alam kung gagana, pero subukan natin," sagot ni Amara habang banayad ang bawat galaw ng kanyang mga kamay. Unti-unti, ang mabilis na paghinga ni Dante ay nag-normalize. Ang panginginig ng kanyang mga panga ay nawala. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang unang pagkakataon na may humawak sa kanyang mga binti na hindi doktor o physical therapist, kundi isang babaeng tumitingin sa kanya bilang isang tao. Hindi bilang isang pasyente o isang bilyonaryong may kapansanan. Tiningnan ni Dante ang tuktok ng ulo ni Amara habang abala ito sa pag-aalaga sa kanya. Ang galit na palaging bumabalot sa kanyang puso ay tila panandaliang nahugasan ng ulan sa labas. "Bakit mo to ginagawa?" Mahinang tanong ni Dante. "Sinabihan na kita na wala kang mapapala sa akin." Huminto si Amara at tumingala sa kanya. Sa gitna ng dilim, nagtagpo ang kanilang mga mata. "Dahil alam kong pakiramdam ng mag-isa, Dante. At ayokong maramdaman mo yun habang nandito ako." Sa gabing yon, sa sahig ng madilim na silid, isang paderang nagsimulang mabitak. Hindi man ito tuluyang gumuho. Alam ni Amara na sa likod ng halimaw na ipinapakita ni Dante, may isang lalaking naghahanap lang din ng matatakbuhan.
Ang umaga matapos ang insidente sa silid ni Dante ay kakaiba. Hindi sumigaw si Dante. Hindi rin niya itinaboy si Amara nang pumasok ito sa kanyang opisina. Dala ang kanyang almusal. Bagaman nanatiling tipid ang kanyang mga salita, hinayaan niyang ilapag ni Amara ang tasa sa kanyang lamesa nang walang reklamo. Salamat. Maikling tugon ni Dante. Muntik nang mabitawan ni Amara ang hawak na tray. Iyon ang unang pagkakataon na narinig niyang salitang yun mula sa asawa. Ngunit ang kapayapaang yun ay panandalian lamang. Senyorito, may bisita po sa labas. Anunsyo ni Aling Rosa. Si Senyorito Julian de Vega. Kababata raw po ni Senyora Amara. Biglang tumigas ang anyo ni Dante. Ang hawak niyang ballpen ay tila mababali sa higpit ng kapit niya. Ang pangalang Julian de Vega ay hindi bago sa pandinig niya. Ito ang tagapagmana ng De Vega Shipping, ang mahigpit na karibal ng mga Santillan sa negosyo. At bali-balita noon na itong great love ni Amara bago ang iskandalo ng pagpapalit ng mga sanggol. Papasukin siya. Malamig na utos ni Dante. Tumingin siya kay Amara na may halong pagdududa. Mukhang mabilis makasagap ng balita ang dating mangingibig mo, Amara. Dante, hindi ko alam na pupunta siya rito. Pagtatanggol ni Amara, ngunit hindi na siya pinakinggan ng asawa. Bumukas ang pinto at iniluwang isang lalaking matangkad, makinis ang balat, at may ngiting tila nanunukso. Si Julian, agad itong lumapit kay Amara, at nang walang babala, ay hinawakan ng kamay ng dalaga. Amara, my love! Balitang-balita ang nangyari sa'yo. Hindi ako makapaniwalang pinilit ka ng mga Verano na magpakasal sa ganitong kalagayan. Sabi ni Julian, habang ang mga mata nito ay mapang-uyam na bumaba sa wheelchair ni Dante. Bitawan mong asawa ko, De Vega. Ang boses ni Dante ay parang galing sa ilalim ng lupa. Ang otoridad nito ay nangingibabaw kahit nakaupo lamang. Tumawa ng mahina si Julian. Asawa? O bilanggo? Amara, nandito ako para iligtas ka. Alam nating lahat na hindi mo deserve ang mabuhay sa isang mansyong parang ospital. Sumama ka sa akin. Babayaran kong utang mo sa mga Verano. Doblehin ko pang ibinayad ni Santillan. Julian, tumigil ka na. Kasal na ako. Giit ni Amara. Sinusubukang bawiin ang kanyang kamay. Kasal? Sa isang lalaking hindi ka man lang kayang isayaw? Sa isang lalaking kailangan pa ng tulong para makatayo? Lalong naging mapangahas si Julian. Humakbang siya palapit kay Dante. Tila sinusubukan ng pasensya nito. Sabihin mo sa akin, Dante, paano mo mapoprotektahan si Amara kung ang sarili mo nga hindi mo maipagtanggol? Sa isang iglap, mabilis na pinaikot ni Dante ang kanyang wheelchair patungo sa desk. May pinindot siyang button at bumukas ang isang drawer. Hindi baril ang inilabas niya, kundi isang dokumento. Ang De Vega Shipping ay baon sa utang sa isa sa mga bangkong pagmamay-ari ko, Julian. Ani ni Dante na may mapanganib ng ngiti. Isang tawag ko lang, kukunin na ng bangkong lahat ng barko nyo. Bukas na bukas din. Kaya kung ako sa'yo, lulubayan mo ang asawa ko bago ka maglakad sa kalsada na parang pulubi. Namutla si Julian. Ang yabang nito ay tila bula na biglang naglaho. Ngunit bago ito umalis, bumulong ito kay Amara na narinig din ni Dante. Hindi pa tayo tapos. Alam kong hindi ka masaya sa piling ng isang lumpo. Nang makaalis si Julian, nabalot ng tensyon ng silid. Hinarap ni Dante si Amara. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa selos at galit. Gusto mo ba siyang balikan? Tanong ni Dante. Kung gusto mo, sabihin mo lang. Hindi ko kailangan ng asawang ang puso ay nasa ibang lalaki. Wala akong nararamdaman para sa kanya, Dante. Pumunta siya rito ng kusa. Sigaw ni Amara. Lumabas ka. Pagtataboy ni Dante. Ayokong makakita ng sino mang taga-Verano. O kahit sino may kaugnayan sa kanila. Umalis ka! Muling bumalik ang pader. Ang maliit na pag-asang nabuo kagabi ay tila nadurog dahil sa pagdating ni Julian. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang lungkot ang nararamdaman ni Amara, kundi determinasyon.
Determinasyon na patunayan kay Dante na hindi siya katulad ng iniisip nito. Ang buong Villa Santillan ay tila nilalamon ng katahimikan matapos ang eksena ni Julian. Hindi lumabas si Dante sa kanyang opisina sa loob ng halos 10 oras. Alam ni Amara na ang pag-ungkat sa kanyang kapansanan at ang paghahambing dito sa isang buong lalaki ay sumugat ng malalim sa pride ni Dante. Huwag mo muna siyang lapitan, iha. Payo ni Aling Rosa habang naglilinis ng kusina. Kapag ganyang nasaktan ang kanyang loob, nananakit siya gamit ang salita. Hindi po ako pwedeng manahimik lang, Aling Rosa. Sagot ni Amara habang pinubuksan ang refrigerator. Ang katahimikan ay mas nakabibingi kesa sa sigaw. Ano po bang paborito niyang pagkain na gawa sa bahay? Yung luto ng nanay niya noon? Napaisip ang matanda. Ang alam ko, mahilig siya sa beef caldereta na may maraming keso at dark chocolate. Iyon ang luto ng yumaong senyora bago ang aksidente. Ngumiti si Amara. Alam niyang ang daan patungo sa puso ng isang lalaki, lalo ng isang masungit na bilyonaryo, ay sa pamamagitan ng kanyang tiyan at ng mga alaalang pilit nitong ibinabaon. 9:00 na ng gabi. Pagod na isinandal ni Dante ang kanyang ulo sa likod ng wheelchair. Kumikirot ang kanyang likod at ang kanyang isipan ay puno ng imahe ni Amara at Julian. Bakit siya nakakaramdam ng ganitong klaseng inis? Hindi ba't kasunduan lang ang lahat? Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Amara na may dalang tray. Ang amoy ng masarap na nilaga at natutunaw na keso ay agad na sumakop sa silid. Sabi ng ayoko ng pagkain. Madiing sabi ni Dante kahit na nagre-rebelde ng kanyang sikmura. Hindi ito pagkain lang. Ito ay kaldereta na may sekretong sangkap. Wika ni Amara. Hindi pinansin ang madilim na mukha ng asawa. Inilapag niya ang plato sa harap nito. Tikman mo lang. Kapag hindi mo nagustuhan, aalis na ako sa kwartong to. At hindi kita kukulitin hanggang bukas. Tiningnan ni Dante ang plato. Ang itsura nito ay eksaktong-eksakto sa luto ng kanyang ina. Nag-aalangan siyang kumuha ng kutsara at sumubo ng kaunti. Ang tamis ng tsokolate, ang anghang ng sili, at ang linamnam ng karne ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Saan mo natutunan to? Tanong niya. Ang boses ay hindi na kasing talas ng kanina. Sa puso ko, biro ni Amara, pero agad ding naging seryoso. Dante, tungkol kay Julian, wala siyang halaga sa akin. Ang nakaraan ay nakaraan na. Nandito ako ngayon bilang asawa mo. Hindi dahil sa kailangan ko, kundi dahil gusto kong manatili. Napatigil si Dante sa pagsubo. Bakit? Bakit mo gustong manatili sa isang lalaking hindi ka man lang kayang protektahan laban sa mga tulad ni Julian? Lumapit si Amara at lumuhod sa harap ng wheelchair ni Dante. Sapat at malapit para maramdaman nilang init ng isa't isa. Ang proteksyon ay hindi lang nasusukat sa lakas ng binti o bisig, Dante. Naprotektahan mo ako kanina sa pamamagitan ng paninindigan mo sa akin bilang asawa mo. At sapat na yon para sa akin. Dahan-dahang itinaas ni Dante ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, hinaplos niya ang pisngi ni Amara. Ang kanyang mga daliri ay magaspang pero puno ng emosyon. Masyado kang mabait para sa isang mundong madumi, Amara. Di turuan mo kung maging matapang, sagot ni Amara. Ang sandaling yon ay naputol nang biglang tumunog ang telepono ni Dante. Ang caller ID ay mula sa ospital kung saan siya nagpapagamot noon. Hello? Yes? This is Dante Santillan. What? Is that possible? Ang ekspresyon ni Dante ay nagbago mula sa pagkakalambot patungo sa matinding gulat at pag-asa. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Amara. Ang espesyalistang kinuha ko sa Germany. May bagong procedure siyang inaalok. May pag-asa pa raw, Amara. May pag-asa pa raw akong makalakad muli. Nayakap ni Amara si Dante sa sobrang tuwa. Ngunit sa likod ng magandang balitang ito, hindi nila alam na sa labas ng mansyon, may isang sasakyang nagmamanman. Si Celine at Julian ay nag-uusap sa loob nito.
Siguraduhin mong hindi matutuloy ang operasyong yan, Julian. Sabi ni Celine habang hinihitit ang kanyang sigarilyo. Kapag nakalakad si Dante, hindi na natin siya makokontrol. At kapag naging masaya sila ni Amara, mawawala sa atin ang lahat. Ang bagong pag-asa ni Dante ay siya palang mitsa ng isang mas malaking panganib na darating. Dahil sa balita ng posibleng operasyon, tila nabuhayan ng dugo si Dante. Ngunit alam ni Amara na malayo pang lalakbayin nila at puno ito ng takot. Upang maibsan ang tensyon, nagplano si Amara ng isang sorpresang date sa loob mismo ng Villa Santillan. Dante, bawal ang tumingin sa labas hanggat hindi ko sinasabi. Utos ni Amara habang itinutulak ang wheelchair ng asawa patungo sa malawak na garden terrace ng mansyon. Amara, hindi na ako bata para sa mga ganitong sorpresa. Reklamo ni Dante. Bagaman may bahid ng ngiti sa kanyang mga labi. Itong unang pagkakataon na hinayaan niyang may ibang humawak sa kanyang wheelchair, maliban kay Aling Rosa. Nang makarating sila sa gitna ng terrace, dahan-dahan tinanggal ni Amara ang piring ng mata ni Dante. Napasinghap ang bilyonaryo. Ang buong terrace ay napapalibutan ng maliliit na fairy lights na tila mga bituin na bumagsak sa lupa. May isang lamesang nakahain para sa dalawa. Puno ng mga paboritong pagkain ni Dante at sa gitna ay may isang plaka na tumutugtog ng isang lumang instrumental na musika. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Dante, manghang-mangha sa ganda ng paligid. Sabi mo noon, hindi mo ako kayang isayaw. Pero sino bang nagsabing kailangan ng binte para makasayaw? Sagot ni Amara. Lumapit siya kay Dante at dahan-dahang naupo sa kandungan nito. Nagulat si Dante, ngunit agad niyang ipinulupot ang kanyang mga braso sa bewang ni Amara para hindi ito mahulog. Amara, igalaw mo lang ang wheelchair mo, Dante. Sumabay tayo sa kanta. Bulong ni Amara habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Dahan-dahang napaikot ni Dante ang kanyang wheelchair sa ritmo ng musika. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at mga ilaw, tila naglaho ang kanyang kapansanan. Nararamdaman niyang tibok ng puso ni Amara na sumasabay sa kanya. Sa sandaling yon, hindi siyang bilyonaryong lumpo at hindi rin si Amara ang bayad utang na asawa. Dalawa lang sila na kaluluwa na natagpuan ng isa't isa sa gitna ng unos. Salamat, Amara. Mahinang sabi ni Dante. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Hinding-hindi ako susuko, Dante. Hanggang sa makatayo ka. At kahit na hindi ka na makatayo, mananatili ako. Naglapit ang kanilang mga muka. Sa unang pagkakataon naramdaman ni Amara ang labi ni Dante sa kanya. Isang halik na puno ng pangako, pag-asa, at umuusbong na pag-ibig. Wala silang pakialam kung anong mangyayari bukas. Ang mahalaga ay ang gabing ito. Ngunit habang nagaganap ang matamis na tagpong yon, sa loob ng isang madilim na silid sa mansyon ng mga Verano, abala si Celine sa paghahalughog ng mga gamit ni Amara na naiwan doon. Nasaan na yun? Bulong ni Celine hanggang sa matagpuan niya ang isang maliit na box. Sa loob nito ay ang kwintas na binanggit niya kay Amara, isang gintong locket na may nakatagong litrato. Nang buksan ni Celine ang locket, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito litrato ng isang simpleng katulong. Ang babaeng nasa loob ng locket ay may suot na korona at alahas na pagmamay-ari lamang ng may mga dugong bughaw sa ibang bansa. Hindi lang pala basta palit sanggol ito. Usal ni Celine na may masamang ngiti. Amara, hindi mo alam kung gaano kakayaman. At sisiguraduhin kung sa akin mapupunta lahat ng yun. Agad niyang tinawagan si Julian. Julian, may bago tayong plano. Hindi lang natin sisirain ang kasal nila. Nananalaytay sa dugo ni Amarang isang kayamanang hindi natin inakala. Kailangan natin siyang makuha bago pa man malaman ni Dante ang katotohanan. Matapos ang kanilang date, tila may bagong liwanag sa mga mata ni Dante. Ngunit dahil sa kaba para sa darating na operasyon, naging abala siya sa pakikipag-video call sa mga doktor sa Germany. Itong pagkakataong hinihintay ni Celine at Julian. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Julian habang nakasuot ng itim na jacket.
Nakaparada ang kanilang sasakyan sa isang madilim na eskinita, malapit sa black gate ng villa. "Huwag kang duwag, Julian," asik ni Celine. "Ang kailangan lang natin ay mailabas si Amara sa bakuran. Kapag nakuha natin siya, gagamitin natin ang kwintas para pilitin siyang pirmahan ng waiver ng mana niya. Hindi lang tayo milyonaryo, magiging bilyonaryo tayo." Ang plano ay simple ngunit mapanira. Alam ni Selena ang tanging paraan para mapalabas si Amara ng hindi gumagawa ng ingay ay ang gamitin ang kanyang kahinaan, ang alaala ng kanyang tunay na ina. Sa loob ng mansyon, abala si Amara sa pag-aayos ng mga bulaklak nang makatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. "Amara, kung gusto mong makita ang huling sulat ng tunay mong ina bago ito sunugin ni Celine, pumunta ka sa lumang shed sa likod ng garden ngayon din. Huwag kang magsasama ng sino man, kundi magpapaalam ka sa katotohanan." Nabitawan ni Amara ang gunting na hawak. Ang puso niya ay nagkaroon ng matinding kaba. Ngunit ang pananabik na malaman ng tungkol sa kanyang pinagmulan ay mas matindi. Tiningnan niya ang pinto ng opisina ni Dante. Sarado ito. Ayaw niya itong istorbohin sa mahalagang tawag nito. Sandali lang ito. Sa loob-loob ni Amara. Dahan-dahan siyang lumabas. Dumaan sa gilid ng garden kung saan madilim at malayo sa paningin ng mga security cameras. Ang hangin ay malamig at tila nagbababala. Ngunit nagpatuloy siya hanggang sa marating ang lumang shed. "Celine, nariyan ka ba?" Tawag ni Amara sa dilim. Imbes na sagot, isang kamay na may amoy ng chloroform ang biglang tumakip sa kanyang ilong at bibig mula sa likuran. Nanlaban si Amara. Sinubukan niya sipain ang salarin, ngunit mabilis ang pagkilos nito. "Masyadong madali," bulong ng isang pamilyar na boses. Si Julian. Bago tuluyang mawala ng malay si Amara, nakita niya si Celine na naglalakad palapit, hawak ang gintong locket na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Paalam muna, prinsesa," nakangising sabi ni Celine. Samantala, natapos na ang tawag ni Dante. May malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Gusto niyang ibalita kay Amara na positibo ang mga doktor sa kanyang kaso. "Amara!" Tawag niya habang iginugulong ang wheelchair palabas ng silid. Ngunit tanging katahimikan ang sumagot sa kanya. Napansin niyang mga bulaklak sa sahig at ang bukas na pinto patungo sa garden. Isang kakaibang kaba ang dumaloy sa kanyang dibdib. "Aling Rosa? Nasaan si Amara?" Sigaw ni Dante. "Akala ko po'y kasama niyo, senyorito." Gulat na sagot ng matanda. Dali-daling sinuri ni Dante ang kanyang tablet na konektado sa security system ng bahay. Doon nakita niyang isang mabilis na anino ng isang sasakyang lumalabas sa black gate. Sa damuhan, may isang bagay na kumikinang. Inutusan niyang mga guard na kunin ito. Nangiabot sa kanya. Halos madurog ni Dante ang kanyang hawak. Itong cellphone ni Amara. Sa screen nabasa niyang huling text message. "De Vega?" Ang boses ni Dante ay kasing lamig ng kamatayan. "Akala niyo pa ay magagawa niyo ito sa asawa ko?" Sa kabila ng kanyang kapansanan, ang kanyang isipan ay mabilis na gumana. Hindi siya tatawag ng pulis dahil alam niyang mas mabilis ang kanyang sariling mga tauhan. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Dante isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang kagustuhang tumayo at sugurin ang sinumang nananakit sa babaeng mahal niya. Nagising si Amara na may matinding sakit sa ulo. Ang amoy ng kalawang at napanis na langis ang unang sumalubong sa kanyang pandama. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay. Ngunit naramdaman niya ang magaspang na lubid na nakatali sa kanyang mga pulso sa isang lumang silya. "Gising na ang bida!" Isang boses na puno ng panguuyam ang narinig niya mula sa dilim. Humakbang si Celine palapit. Ang takong ng kanyang sapatos ay tumutunog sa sementadong sahig. Sa likod niya, nakasandal si Julian sa isang poste. Tila walang pakialam sa krimeng ginagawa nila. "Celine, bakit?" Nangihinang tanong ni Amara. "Pinigay ko na sa iyong lahat. Ang pangalan, ang yaman ng mga Verano. Ang buhay na dati ay akin. Ano pang gusto niyo?" Isang malakas na sampalang isinagot ni Celine na nagpapaling sa mukha ni Amara. "Huwag kang magmalinis!"
Akala namin ay anak ka lang ng katulong. Pero ang kwintas na ito, itinaas ni Celine ang locket. Itong susi sa isang bank account sa Switzerland na hindi namin mapapasok hanggat hindi mo nilalagdaan ang mga papeles na ito. Ibinato ni Julia ng isang folder sa kandungan ni Amara. Transfer of assets, Amara. Pirmahan mo lang yan. At ihahatid ka namin pabalik sa lumpo mong asawa. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Nanginig ang mga kamay ni Amara habang binabasa ang dokumento. Hindi ito tungkol sa mga Verano. Ito'y tungkol sa isang foreign estate. Isang legacy mula sa kanyang tunay na ina na ang pangalan ay nakasulat bilang Isabella von Yusap. Hindi ko ito pipirmahan, matapang nasabi ni Amara. Tiningnan niya ng diretso si Celine. Hindi ito tungkol sa pera. Itong huling alaala ng nanay ko. Hindi ko hahayaang madungisan niyo ang alaala niya. Talaga lang ha? Ngumiti si Celine at kinuhang isang lighter. Pinindot niya ito malapit sa locket. Kapag hindi mo to pinirmahan sa loob ng 5 minuto, lulutuin ko ang mukha mo gamit ang apoy na to. At isusunod ko ang kwintas na ito sa apoy. Tingnan natin kung gaano kahalagang sentimental value sa'yo. Hayop kasi din, sigaw ni Amara, pilit na kumakawala sa lubid hanggang sa magkasugat ang kanyang mga pulso. Habang nagaganap ang tensyon, hindi alam ng dalawa na sa labas ng bodega, isang itim na SUV ang tahimik na huminto. Sa loob nito, si Dante ay nakaupo sa kanyang wheelchair sa likurang bahagi. May hawak na tablet na nagpapakita ng thermal scan ng gusali. Nasa loob siya, mariing sabi ni Dante. Ang kanyang mga matay parang isang mangangaso. Huwag kayong gagawa ng ingay. Gusto ko akong makaharap ng mga hayop na yan. Pero senyorito, ang kalagayan nyo. Pag-aalala ng kanyang chief security. I don't care about my legs right now. Putol ni Dante. I care about my wife. Get me as close as possible. Sa loob ng bodega, itinutok na ni Celine ang apoy sa tapat ng mukha ni Amara. Pumirma ka na, Amara. Isang galaw ko lang masusunog ang maganda mong muka. Eksaktong sa sandaling yon, ang dambuhalang pinto ng bodega ay bumagsak matapos banggain ng isang sasakyan. Ang liwanag ng headlight ay tumama sa gitna ng silid, dahilan upang mapapikit sina Celine at Julian. Isang malamig at nakakanginig na boses ang bumalot sa buong paligid. Bitiwan niyo ang asawa ko, bago ko masigurado na hindi na kayo makakakita ng susunod na umaga. Si Dante, kahit nakaupo sa loob ng sasakyan, ang kanyang presensya ay tila isang malaking anino na handang lumamon sa kanila. Ang loob ng bodega ay nabalot ng usok at nakakabulabog na liwanag mula sa headlights ng SUV ni Dante. Si Julian na mabilis na nakabawi sa gulat ay humablot ng isang baril mula sa kanyang bewang at itinutok ito sa ulo ni Amara. Huwag kang lalapit, Santillan, sigaw ni Julian. Nanginginig ang mga kamay. Isang galaw mo pa, sasabog ang utak ng asawa mo. Napasinghap si Amara, ang mga matay puno ng luha nang makita si Dante. Dante, umalis ka na. Mapanganib sila. Hindi nakinig si Dante. Ang kanyang mga matay nakapako kay Julian at sa kamay ni Celine na hawak pa rin ang locket. Sa puntong yon, parang huminto ang mundo para kay Dante. Ang bawat panguuyam ni Julian sa kanyang kapansanan, ang bawat sakit na tiniis ni Amara sa kamay ng mga Verano, ay nag-alab sa kanyang dibdib. Sabi mo noon, Julian, hindi ko siya kayang protektahan dahil hindi ako makatayo. Ang boses ni Dante ay mahinahon pero puno ng panganib. Sabi mo, isa lang akong lumpo na walang silbi. Dahan-dahang hinawakan ni Dante ang magkabilang gilid ng kanyang wheelchair. Ang kanyang mga braso ay nanginig sa tindi ng puwersa. Sa kanyang isipan, inuutusan niya ang kanyang mga binti na gumalaw. Ngayon na, kung kailan kailangan niya ako, huwag niyo akong ipahiya. Senyorito, wag! Pigil ng kanyang bodyguard, pero itinaas ni Dante ang kanyang kamay para pasunurin ito. Isang matinding kirot na tila libu-libong karayom ang tumutusok sa kanyang gulugod ang naramdaman ni Dante.
Pero sa halip na sumuko, ginamit niya itong gasolina sa harap na nanlalaking mga mata ni na Celine at Julian. Dahan-dahang iniangat ni Dante ang kanyang katawan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, tila mga kawayang malapit ng mabali. Pero nanindigan siya, isang hakbang. Masakit, pangalawang hakbang. Nakakanginig. Hindi! Hindi maaari ito! Bulong ni Celine, nabitawan ng lakad sa sobrang gulat. Bitawan niyo siya! Angil ni Dante. Sa bawat hakbang niya palapit, tila lumalaki ang kanyang anyo. Ang adrenaline ay bumabaha sa kanyang katawan, nilulunod ang anumang sakit. Sa sobrang takot, kinalabit ni Julian ang gatilyo, pero dahil sa panginginig ay tumama lamang ang bala sa isang metal na poste. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang mga bodyguards ni Dante. Sa isang iglap ay dinamba nila si Julian at inagawan ng baril. Si Dante, sa kabila ng hirap, ay nakarating sa harap ni Amara. Gamit ang kanyang sariling mga kamay, hinablot niya si Celine sa braso at itinulak palayo sa kanyang asawa. Huwag mong hahawakan ang asawa ko gamit ang marumi mong mga kamay. Mariing sabi ni Dante bago siya dahan-dahang lumuhod. Hindi dahil sa panghihina, kundi para pantayan ng nakatali pa rin si Amara. Dante, hikbi ni Amara. Mabilis na kinuha ni Dante ang isang kutsilyo mula sa kanyang tauhan at pinutol ang mga lubid na gumagapos kay Amara. Nang makalaya, agad na yumakap si Amara sa leeg ni Dante at sa pagkakataong yon, tuluyan nang bumigay ang mga binti ng binatilyo. Napaupo silang dalawa sa sahig, magkayakap sa gitna ng kaguluhan. Nakatayo ka. Nakatayo ka para sa akin, bulong ni Amara sa dibdib ng lalaki. Gagawin kong lahat, Amara. Kahit gapangin kong buong mundo, ililigtas kita. Sagot ni Dante habang hinahalikan ng tuktok ng ulo ni Amara. Sa gilid, mabilis na pinalibutan ng mga pulis na tinawagan ng mga tauhan ni Dante sina Celine at Julian. Habang piring ang mga kamay at isinasakay sa patrol car, nakita ni Amara ang gintong lakit sa sahig. Pinulot ito ni Dante at ibinalik sa kanyang palad. Ito ang dahilan ng lahat, hindi ba? Tanong ni Dante. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, wala nang kukuha sa'yo. At wala nang kukuha sa kung anong para sa'yo. Ang himalang nangyari sa bodega ay simula pa lamang. Alam ni Dante na ang kanyang pagtayo ay pansamantala lamang dahil sa aksidente. Pero nagbigay ito sa kanya ng isang mahalagang aral. Ang kanyang lakas ay hindi nanggagaling sa kanyang mga binti, kundi sa babaeng nasa kanyang piling. Dinala si Dante sa isang pribadong ospital matapos ang insidente sa bodega. Ang kanyang mga binti ay sumailalim sa matinding pagsusuri dahil sa biglaang pagpilit niyang makatayo. Habang naghihintay ng resulta, nanatili si Amara sa kanyang tabi. Mahigpit na hawak ang gintong locket na halos ikapahamak niya. Dante, dapat ay nag-iingat ka. Paano kung napinsala ng tuluyan ng mga nerves mo? Pag-aalala ni Amara habang pinupunasan ng noo ng asawa. Ngumiti si Dante, isang ngiting puno ng kapanatagan. Sulit ang bawat sakit, Amara. Nakita kitang ligtas, yun lang ang mahalaga. Pumasok ang isang matandang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit, si Attorney Gonzales, ang personal na abogado ng pamilya Santillan at isa ring eksperto sa international law. Kasunod niya ang isang investigador na kinuha ni Dante bago pa man mangyari ang kidnapping. Senyorito Dante, Senyora Amara, bati ng abogado. Tapos na ang pagsusuri namin sa lakit at sa mga dokumentong nakuha mula kina Celine at Julian. Lumingon si Dante kay Amara. Sabihin mong totoo, attorney. Sino ba talaga ang asawa ko? Huminga ng malalim si Attorney Gonzales at inilatag ang isang folder sa ibabaw ng kama. Ang lakit na hawak ni Senyora Amara ay may tatak ng House of Von Yusuf. Hindi ito basta-bastang alahas. Ito ay isang royal seal mula sa isang maliit ngunit napakayamang estate sa Europa. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Ano? Pero, ang sabi ni Mama, ibig kong sabihin ni Doña Felicity, anak lang ako ng isang katulong na nagngangalang Maria. Yun ang pinalabas nila, sagot ng investigador. Ang totoo, si Maria ay hindi mo ina. Siya ay ang royal nanny na tumakas mula sa Europa 22 taon nang nakararaan para iligtas ka mula sa isang political na gulo sa inyong bansa.
Sa kasamaang palad, namatay si Maria sa ospital matapos ang panganganak ng tunay na anak ng mga Verano. At dahil sa takot at pagkakataon, pinalit ka niya sa sanggol ng mga Verano para maitagong yung tunay na pagkakakilanlan. Kinuha ng abogadong isang larawan mula sa folder. Ang iyong tunay na ina ay si Isabella von Yusap, ang nag-iisang tagapagmana ng von Yusap Mining and Banking Group, Amara. Hindi ka lang basta bilyonaryo. Ikaw ang nag-iisang Grand Duce ng inyong pamilya. Nabalot ng katahimikan ng silid, hindi makapaniwala si Amara. Ang batang palaging isinusumbat na bayad utang at walang kwenta ay siya palang may-ari ng isang imperyong higit pa sa yaman ng mga Verano at Santillan kung pagsasamahin. Kaya pala, ganun na lang ang gigil na ng Celine at Julian na makuha ang pirma mo. Ani ni Dante habang hinahawakan ng kamay ni Amara. Hindi lang nila gustong magnakaw. Gusto nilang angkinin ng isang buong legacy. Dante, hindi ko alam ang gagawin ko. Bulong ni Amara. Hindi ko kailangan ng korona o ng yaman. Ang gusto ko lang ay ang buhay na kasama mo. At magkakaroon ka niyon. Sagot ni Dante. Pero sa pagkakataong ito, wala nang makakaapi sa'yo. Haharapin natin ang mga Verano. Ipakikita natin sa kanila kung sinong itinapon nilang basura. Biglang pumasok ang doktor ni Dante na may dalang magandang balita. Mr. Santillan, tungkol sa nangyari sa bodega, ang pagtayo mo ay isang patunay na hindi permanenteng naputol ang koneksyon ng inyong nerves. Ang neurological shock na dulot ng adrenaline ay gumising sa iyong system. Sa tulong ng operasyon sa Germany sa susunod na linggo, may 90% chance na makakalakad ka na ng tuluyan. Nagkatinginan sina Amara at Dante. Ang madilim na nakaraan ay tila naglalaho na at isang bagong umaga ang sumisikat. Ngunit alam nila, bago ang kapayapaan, kailangan muna nilang tapusin ang laban sa mga taong sumira sa kanilang buhay. Isang linggo matapos ang insidente at ang revelasyon, nagkaroon ng isang malaking charity ball sa isa sa mga pinakamamahal na hotel sa syudad. Ito'y inorganisa ng mga Santillan, ngunit ang tunay na layunin ay ang bigyan ng pagkakataon si Amara na harapin ang mga Verano at ipahayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa harap ng lipunan. Kabaligtaran ng dati, si Amara ay nakasuot ng isang simple ngunit eleganteng midnight blue gown na nagpapatingkad sa kanyang kutis. Ngunit ang totoong armas niya ay ang kanyang lakas ng loob at ang kinang sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, si Dante ay nakaupo sa isang mas bagong wheelchair, ngunit sa bawat sulyap niya kay Amara, ramdam ang paghanga at pagmamahal. Habang naglalakad sila papasok, nagulantang ang buong ballroom. Ang bulungan ay hindi mapigilan. Nakatayo raw si Dante sa bodega? Ang bayad utang na si Amara, sinagip niya? Ngunit ang pinakahihintay na sandali ay nang lumapit sina Don Roberto at Doña Felicity Verano kasama si Celine. Matapos ang iskandalo sa kidnapping, na nasa kustodiya na ngayon si Julian, pinalaya ng mga Santillan sina Celine at ang kanyang magulang na may piyansa. Ngunit alam ni Dante na hindi sila makakalabas sa international court na idedemanda ni Amara. Amara, anak! Peking iyak ni Doña Felicity. Akmang yayakapin ng dalaga. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Alam mong nag-aalala kami ni Roberto sa'yo. Wag mo kong tawaging anak, mariing sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Sapat para marinig ng mga taong nakapaligid. Hindi mo ako anak, Felicity. Hindi ka rin ang nanay ko. Nagulat ang buong ballroom. Napatingin ang lahat kina Amara at sa mga Verano. Amara, anong pinagsasabi mo? Pagtangkang bawiin ni Don Roberto ang sitwasyon. Hindi ba't nagkausap na tayo? Ang lahat ng ito ay pinalaki lang ni Dante. Ngumisi si Amara. Hindi. Ang katotohanan ng pinalaki dito. Roberto, ang totoo ay ako si Amara Isabella von Yusuf, ang nag-iisang tagapagmana ng von Yusuf Mining and Banking Group mula sa Europa. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa buong venue. Ang mga Verano ay namutla. Si Celine naman ay nanigas sa kinatatayuan. Tila nakakita ng multo. Ang kwintas na ito, sabi ni Amara habang ipinapakita ang laket na suot-suot niya. Itong royal seal ng aking pamilya na pinagtangkaan niyong angkinin. Ang kumpanya niyo, Roberto, ay hindi na makakatayo sa bawat araw na lumilipas.
Ang lahat ng investments nyo sa akin ay kanselado na. At hindi lang yan. Haharapin niyo ang kaso ng kidnapping at attempted fraud sa International Court. Hindi mo magagawa yan, Amara. Sigaw ni Celine. Kami ang pamilya mo. Hindi. Ang pamilya ko ay ang babaeng nagligtas sa akin nung bata ako. Si Maria, na ginawa niyong katulong. Ang pamilya ko ay si Dante, na handang lumaban para sa akin, kahit nakakulong siya sa wheelchair. Sagot ni Amara, habang hinahawakan ang kamay ni Dante. Ang pamilya ko ay ang mga taong tapat at hindi kailanman mang-aapi para sa pera. Amara, patawarin mo kami. Pagmamakaawa ni Doña Felicity, lumuhod sa harap ng dalaga. Hindi namin alam. Akala namin ay isa ka lang ordinaryong bata. Hindi mo kami pwedeng sirain. Tumingin si Amara sa mga matang puno ng pagmamakaawa, ngunit wala siyang nakitang senseridad. Puro takot lang na mawala ng yaman. Huwag na kayong magpanggap. Ang panahon para maging pamilya tayo ay matagal nang lumipas. Ang utang na loob na isinusumbat niyo sa akin, ito ang aking kabayaran. Wika ni Amara, sabay abot sa kanila ng isang sobre. Sa loob niyon ay isang tseke na katumbas ng doble ng lahat ng ginastos ng mga Verano sa kanya, pati na ang isang dokumento na nagpapawalang sala sa kanya sa anumang utang. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Mariing sabi ni Amara. Hindi na nagsalita ang mga Verano. Humagulhol lamang si Doña Felicity habang ang mga kamera at reporter ay dumudumog sa kanila. Ang kanilang empire ay gumuho na. Niyakap ni Dante si Amara. Ang kanyang mga labi ay lumapat sa noo ng asawa. Ngayon, malaya ka na, mahal ko. Malaya na tayo. Ang gabing yon ay naging simula ng bagong kabanata para kina Amara at Dante. Ang huwad na prinsesa ay natuklasan ng kanyang tunay na korona, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagmamahal at tapang. Isang linggo matapos ang matinding paghaharap sa ballroom, ang Villa Santillan ay binalot ng kakaibang ingay. Hindi ito mula sa mga kaaway, kundi mula sa mga diplomat at abogado na galing pa sa Europa. Ang balita tungkol sa paglitaw ng nawawalang Grand Duchess ng Bon Yusuf ay naging headline sa buong mundo. Your Highness, tawag ni Baron von Steyer, ang matandang kinatawan ng kanilang estate habang nakayukod sa harap ni Amara. Ang inyong pribadong jet ay nakahanda na. Naghihintay ang inyong kastilyo sa Zurich. Ang inyong mga assets na nagkakahalaga ng bilyong-bilyon ay kailangan ng inyong lagda upang tuluyang mailipat sa inyong pangalan. Tumingin si Amara sa mga dokumentong nakalatag sa gintong lamesa. Sa tabi niya, nakaupo si Dante. Pagaman walang emosyong ipinapakita ang mukha ng asawa, ramdam ni Amara ang lamig ng kamay nito. Alam niyang natatakot si Dante. Natatakot itong iwan niya para sa isang mundong mas matayog kaysa sa anumang kayang ibigay ng mga Santillan. Kailangan ko bang pumunta ron para makuha ang lahat ng ito? Tanong ni Amara. Opo, Your Highness. Bilang nag-iisang tagapagmana, kailangan niyong gampanan ang inyong tungkulin sa inyong bansa. Isang buhay na puno ng serbisyo, korona at karangalan ang naghihintay sa inyo. Sagot ni Baron. Tumayo si Amara at lumapit sa bintana. Tinitingnan ng hardin kung saan sila unang nagsayaw ni Dante. Lumingon siya kay Dante at nakitang lungkot sa mga mata nito. Sa sandaling yon, naalala niyang bawat haplos ni Dante noong siya'y lugmok. Ang pagtatanggol nito sa kanya sa bodega at ang pagmamahal na hindi kailanman nasusukat sa anumang titulo. Baron, panimula ni Amara. Ipinagpapasalamat ko ang paghahanap niyo sa akin. Ipinagpapasalamat ko ang legacy ng aking ina. Pero hindi akong prinsesang hinahanap niyo. Nagulat ang lahat ng nasa silid, maging si Dante na paangat ng tingin. Anong ibig niyong sabihin, Your Highness? Nalilitong tanong ng Baron. Ang buhay ko ay narito na sa Pilipinas. Narito ang lalaking nagbigay sa akin ng pangalan nung wala akong pagkakakilanlan. Narito ang taong minahal ako nung akala ng lahat ay isa lang akong bayad utang. Seryosong sabi ni Amara. Ipinaubaya akong pamamahala ng estate sa foundation na itinayo ng aking ina. Kunin yung kailangan para sa serbisyo publiko sa Europa. Ngunit ang titulo ko, isinusuko ko na ito. Pero Amara, singit ni Dante,
Ang boses ay puno ng pagkamangha. Bilyon-bilyon ang tatalikuran mo. Isang kaharian ang isusuko mo para lang sa akin. Lumapit si Amara kay Dante at lumuhod sa harap nito. Hinawakan ang kanyang mga kamay. Dante, ang kaharian ko ay ikaw. Ang korona ko ay ang pag-ibig mo. Anong silbi ng palasyo sa Switzerland kung hindi kita kasama sa bawat paggising ko? Mas pipiliin kong simpleng buhay bilang Mrs. Amara Santillan kaysa maging Grand Duchess ng isang lugar na hindi ko naman tahanan. Napaluha si Dante. Hinila niya si Amara para sa isang mahigpit na yakap. Sa harap ng mga banyagang diplomat, pinatunayan ni Amara na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa ginto, kundi sa katapatan ng puso. Kung yan ang inyong nais, aming rerespetuhin. Malungkot ngunit may paghangang sabi ni Baron von Stager. Ngunit mananatili kayong anak ng von Yusap sa aming mga puso. Nang makaalis ang mga diplomat, naiwan ang dalawa sa katahimikan ng mansyon. Ngunit hindi na ito ang malamig na mansyon noon. Puno na ito ng init ng kanilang pagmamahalan. Sigurado ka ba talaga, Amara? Tanong ni Dante habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Maaari tayong pumunta roon. Susunod ako sa'yo. Hindi na kailangan, Dante. May mas mahalaga tayong gagawin bukas. Tugon ni Amara na may ngiti. Ano yun? Ang operasyon mo. Dahil pagkatapos niyon, gusto kong makitang maglakad ka patungo sa akin. Hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang lalaking handang makasama ako sa isang simpleng buhay na tayong bumubuo. Ang pagsuko ni Amara sa kanyang titulo ay naging mitya ng isang mas payapang bukas. Wala nang anino ng mga Verano, wala nang banta ng mga De Vega. Ang tanging natitira ay ang laban para sa tuluyang paggaling ni Dante. Ang amoy ng antiseptic at ang tunog ng mga makinang pangmedikal ang bumabalot sa paligid ni Amara habang hinihintay ang paglabas ni Dante mula sa operating room. 5 oras nang nakalilipas mula nang ipasok ang asawa para sa maselang nerve reconstruction surgery. Kaya mo yan, Dante. Huwag mo kong iiwan. Bulong ni Amara habang mahigpit na hawak ang kanyang laket. Kahit tinalikuran na niya ang titulo, ang laket na ito ang nagsisilbing paalala na nalampasan niya ang lahat ng unos at malalampasan din ito ni Dante. Sa loob ng operating room, ang sitwasyon ay naging kritikal. Doctor, his heart rate is dropping. 60, 50, 40. Sigaw ng isang nurse sa wikang Ingles. Nagkaroon ng komplikasyon. Ang katawan ni Dante nagkaroon ng matinding reaksyon sa anesthesia at ang kanyang puso, na pagod na sa stress ng mga nakaraang taon, ay nagsimulang bumigay. Flatline. Ang mahaba at nakabibinging tunog ng beep ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa paningin ni Dante, na nasa gitna ng kawalan, nakita niyang isang puting liwanag. Doon tila wala ng sakit, wala ng wheelchair, wala ng bigat. Gusto na niyang magpahinga. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang boses ni Amara. Dante! Sabi mo isasayaw mo pa ako nang nakatayo. Sabi mo bubuo tayo ng sarili nating mundo. Huwag kang susuko. Sa labas biglang bumukas ang pinto ng OR at lumabas ang isang nurse na pawisan at balisa. We're losing him. We need to defibrillate. Parang gumuho ang mundo ni Amara. Hindi siya nakinig sa mga humaharang sa kanya. Tumakbo siya patungo sa salamin na pinto ng OR. Nakita niyang mga doktor na gumagamit ng defibrillator sa dibdib ni Dante. Isang beses pa. Charge to 200. Sigaw ng lead surgeon. Ang katawan ni Dante ay napaangat mula sa kama sa tindi ng kuryente. Ngunit ang monitor ay nananatiling patag. Dante! Sigaw ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. Hindi mo ako pwedeng iwan. Pinili kita kaysa sa lahat. Bumalik ka sa akin. Sa huling pagkakataon, muling dinaloy ang kuryente. Tang, isang mahinang tibok. Pagkatapos ay isa pa, hanggang sa diretsong linya sa monitor ay muling naging mga bundok ng pag-asa. We have a pulse. He's back. Anunsyo ng doktor habang nagpupunas ng pawis. Napaupo si Amara sa sahig, humahagulgol sa sobrang pasasalamat. Halos mamatay siya sa takot na mawala ang lalaking nagturo sa kanya kung paano mabuhay.
Pagkalipas ng ilang oras, dahan-dahang nagmulat ng mata si Dante sa recovery room. Ang unang nakita niya ay ang mga namamagang mata ni Amara na nakabantay sa kanya. Nandito ka. Mahinang usal ni Dante. Ang boses ay paos. Hindi ako aalis, sagot ni Amara. Hinahalikan ng kamay ng asawa. Tinakot mo ko, Dante. Akala ko tapos na, pero narinig kita. Narinig ko ang boses mo, kaya bumalik ako. Sabi ni Dante na may mahinang ngiti. At Amara, ano yun? Nararamdaman ko ang mga daliri ko sa paa. Masakit, pero nararamdaman ko sila. Nagliwanag ang mukha ni Amara. Ang near-death experience na yon ay naging susi para sa muling pagkabuhay, hindi lang ng puso ni Dante, kundi ng pag-asa na balang araw. Ang kanilang mga pangarap ay tuluyan na magkakaroon ng mga hakbang. Ang rehabilitasyon sa Germany ay hindi naging madali. Araw-araw pilit na binubuhat ni Dante ang kanyang katawan sa pagitan ng dalawang parallel bars. Ang bawat sentimetro ng paggalaw ay katumbas ng matinding pawis at kung minsan ay mura ng pagkadismaya. Ayoko na muna, Amara. Hindi sumusunod ang mga binti ko. Hingal na sabi ni Dante habang nakasandal sa bakal. Ang kanyang muka ay namumula sa pagod. Lumapit si Amara at pinunasan ng kanyang pawis. Isang hakbang na lang para sa araw na to, Dante. Isipin mo, bawat hakbang mo ngayon ay paglayo sa dilim na kinalubugan natin noon. Sa gitna ng kanilang pagsasanay, tumunog ang telebisyon sa loob ng rehab center. Isang balita mula sa Pilipinas ang kumuha ng kanilang atensyon. Isang kilalang news anchor ang nag-uulat tungkol sa pagbagsak ng isang malaking kumpanya. Tuluyan ng kinansela ang lahat ng kontrata ng Verano Group matapos mabunyag ang serye ng fraud, human trafficking at pakikipagsabwatan sa ilegal na operasyon ng The Vega Shipping. Ang mag-asawang Roberto at Felicity Verano kasama ang kanilang anak na si Celine ay opisyal nang hinatulan ng korte. Wala silang piyansa dahil sa bigat ng ebidensyang iprenesenta ng mga banyagang abogado mula sa Von Yusap Estate. Sa screen, nakita ni na Amara at Dante ang paglabas ng mga Verano mula sa korte. Nakapiring ang kanilang mga kamay. Si Felicity ay humahagulgol habang tinatakpan ng mukha ng jacket. Samantalang si Celine ay tulala at tila nawala sa sarili habang isinasakay sa presinto. Si Julian De Vega naman ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkabilanggo. Naramdaman ni Amarang isang malalim na buntong hininga. Walang saya sa kanyang puso nang makita ang pagbagsak nila. Tanging kapanatagan lang na tapos na ang lahat. Hustisya. Bulong ni Dante habang nakatingin sa screen. Wala na silang magiging banta sa atin, Amara. Tapos na ang laro nila, Dante. Ngayon ang focus natin ay ikaw naman. Tugon ni Amara. Dahil sa balitang narinig, tila nagkaroon ng bagong lakas si Dante. Tumingin siya sa dulo ng parallel bars kung saan nakatayo si Amara. Binitiwan niya ang hawak na bakal. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot na matumba. Inihakbang niya ang kanyang mga binti, pagkatapos ay ang kaliwa. Dante, naglalakad ka! Sigaw ni Amara, ang mga matay nanunubig sa tuwa. Hindi man perpekto at mabagal, nakagawa si Dante ng 3 diretsyong hakbang nang walang alalay. Nang marating niya si Amara, agad siyang sumandal dito at niyakap ng mahigpit ang asawa. Isang hakbang para sa hustisya at 2 hakbang para sa ating kinabukasan. Mahinang sabi ni Dante sa kanyang tenga. Sa gabing yon, natulog sila ng mahimbing. Ang mga anino ng nakaraan ay tuluyan ng nabaon sa likod ng mga rehas at ang liwanag ng kanilang bagong simula ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw sa Germany. Ang gabi sa Tagaytay ay may hatid na kakaibang ginaw, ngunit sa loob ng silid ni na Amara at Dante, ang atmosfera ay puno ng init. Hindi ito init ng galit o tensyon na namayani sa kanila noong unang buwan ng kanilang kasal. Ito ang init ng 2 kaluluwang sa wakas ay nahanap ang kanilang kapayapaan. Nakaupo si Amara sa tapat ng salamin. Dahan-dahang sinusuklay ang kanyang buhok. Suot niya ang isang manipis na silk nightgown na kulay ivory. Sa refleksyon ng salamin, nakita niyang isang figurang dahan-dahang lumalapit sa kanyang likuran. Hindi ito tunog ng wheelchair. Ito ay tunog ng mga yabag, mabigat, sigurado at puno ng buhay.
Napatigil si Amara at napangiti nang maramdaman niyang malalaking kamay ni Dante na dumapo sa kanyang mga balikat. Yumuko si Dante at hinalikan ng gilid ng kanyang leeg. Dahilan upang mapapikit si Amara sa sarap ng pakiramdam. Sabi ko sa'yo, isasayaw kita ng nakatayo. Bulong ni Dante, ang kanyang boses ay malalim at paos. Humarap si Amara sa kanya. At ginawa mo nga, pero higit pa sa pagsasayaw, Dante. Ang makita kang ganito, ang makita kang malaya sa sakit. Yun ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Hinawakan ni Dante ang mukha ni Amara. Sa ilalim ng madilim na silid ng tanging liwanag ng buwan ang nagbibigay ng anino. Mas lalong naging matapang ang pagtititigan nila. Wala nang kailangang itago. Wala nang bayad utang na label. Sila lang dalawa. Amara, nung unang nakita kita, galit ako sa mundo. Akala ko ang pagdating mo ay ang bahagi lang ng laro ng mga verano. Pag-amin ni Dante, habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang muka sa dalaga. Pero ikaw palang magliligtas sa akin. Hindi lang ang mga binti ko ang pinagaling mo, kundi ang buong pagkatao ko. Mahal kita, Dante. Higit pa sa anumang titulo o kayamanan. Sagot ni Amara. Dahan-dahang binuhat ni Dante si Amara. Isang bagay na dati ay tanging pangarap lang niya. Nagulat si Amara at napakapit sa leeg ng asawa. Tumatawa ng mahina. Inihiga siya ni Dante sa malambot na kama nang may matinding pag-iingat. Tila ba isa siyang mamahaling hiyas na ayaw nitong mabasag. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na puno ng pangako. Hindi na itong halik ng pag-asa noong nasa ospital sila. Ito'y halik ng pagmamay-ari at pasasalamat. Sa bawat haplos ni Dante, ramdam ni Amara ang lakas ng muling nagmula sa pag-ibig. Ang mga kamay ni Dante na dati nakahawak lang sa gulong ng wheelchair, ngayon ay malayang gumagapang sa balat ni Amara. Nagpapadama ng seguridad at pagnanasa. Sa gabing yon, tila huminto ang oras. Ang bawat buntong hininga at bawat bulong ng kanilang mga pangalan ay naging musika sa gitna ng kadiliman. Wala nang kapansanan, wala nang lihim. Ang gintong hawla na kinatatakutan ni Amara noon ay naging isang paraiso na ayaw na niyang lisanin. Nang magbukang liwayway, magkayakap silang dalawa habang pinanonood ng pagsikat ng araw sa bintana. Ang liwanag ay tumama sa kanilang mga singsing. Ang selyo ng kanilang kasal na dati isang sumpa, ngunit ngayon ay naging kanilang pinakamalaking pagpapala. Dante, tawag ni Amara habang nakasandal sa dibdib nito. Gusto kong bumuo tayo ng pamilya. Isang tunay na pamilya. Hinalikan ni Dante ang kanyang noo. Yan ang susunod nating misyon, Mrs. Santillan, at sisiguraduhin kong sa pamilyang yon, tanging pag-ibig lang ang magiging utang na loob natin sa isa't isa. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang mansyon ng mga Santillan ay hindi nang madilim at tahimik na kuta ng isang galit na bilyonaryo. Ngayon puno ito ng liwanag, sariwang bulaklak at mga tawanan. Ngunit ang pinakamahalagang kaganapan sa araw na ito ay ang muling pag-iisang dibdib ni Dante at Amara. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa utang, kundi dahil sa sariling pagpapasya. Sa gitna ng isang hardin na nakaharap sa dagat, nakatayo si Dante. Suot ang kanyang charcoal gray tuxedo. Matikas siyang naghihintay sa dulo ng aisle. Ang kanyang mga binti ay matatag na. Walang bakas ng kapansanan. Maliban sa ilalim ng kanyang pagkatao na mas lalong tumibay. Nang tumunog ang canon indie, bumukas ang malaking pinto ng hardin. Doon lumitaw si Amara, suot ang isang custom-made Vera Wang gown na kumikinang sa ilalim ng araw. Ngunit hindi ang gown ang nakakuha ng atensyon ng lahat, kundi ang kanyang bahagyang lumalaking tiyan. Isang lihim na malapit ng isilang sa mundo. Naglakad si Amara ng mag-isa, hindi dahil tinalikuran na niyang mga verano, ngunit sa kalagitnaan ng aisle. Sinalubong siya ni Dante. Hindi na nakapaghintay ang lalaki sa altar. Lumapit siya para alalayan ng kanyang asawa. You look breathtaking, my duchess. Bulong ni Dante habang inaalalayan siya. At ikaw naman, mukhang ang lalaking pinangarap ko simulat sa pool. Tugon ni Amara na may luha sa mga mata. Sa harap ng pari, muli silang nagpalitan ng sumpa. Amara, panimula ni Dante habang hawak ang mga kamay ng dalaga. Nung una kitang pinakasalan, ang akala ko ay ikaw ang aking bilanggo.
Ngunit ikaw pala ang susi sa aking kalayaan. Salamat sa pagtayo sa tabi ko nung hindi ko pa kaya. Mula ngayon, sa bawat hakbang na gagawin ko, ikaw ang aking direksyon. Dante, sagot ni Amara habang nanginginig ang boses sa emosyon. Selyado ang kasal natin sa utang na loob noon. Pero ngayon, selyado ito ng aking buong pagkatao. Ikaw ang aking tahanan, ang aking lakas, at ang ama ng aking mga anak. Nang ihayag silang mag-asawa, isang masigabong palakpakan ang umalingaw. Hindi lang ito kasal, ito ay selebrasyon ng pagbangon. 9 buwan nang lumipas. Ang tahimik na gabi sa ospital ay nabasag ng 2 magkasunod na iyak ng sanggol. Pagod na pagod si Amara, ngunit ang kanyang mga matay nagniningning nang makita ang 2 bundle ng kaligayahan na inilapag sa kanyang dibdib. Kambal, bulong ni Dante habang nakasuot pa ng hospital gown. Hindi niya mapigilan ng mapaluha habang tinitingnan ang kanyang mga anak, isang lalaki at isang babae. Ang lalaki, tatawagin natin Liam Dante, sabi ni Amara, para sa iyong katatagan. At ang babae, siya si Isabella Jane. Dagdag ni Dante, hinahalikan ng noo ni Amara, para sa iyong tunay na pinagmulan at sa iyong kabutihan. Ang kambal ang naging simbolo ng kanilang panibagong simula. Ang mga binti ni Dante na dati ay walang buhay, ngayon ay handa nang tumakbo at maghabol sa 2 bata na magdadala ng ingay sa kanilang tahanan. Wala nang anino ng disabled billionaire at ng fake princess. Ang natitira na lamang ay ang pamilya Santillan, isang pamilyang binuo mula sa abo ng pagsubok at pinatibay ng ginto ng tunay na pag-ibig. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang malawak na hardin ng Villa Santillan ay puno ng buhay. Maririnig ang tawanan ng 2 bata, sina Liam at Bella, na masayang naghahabulan sa damuhan. Si Dante na ngayon ay ganap ng malakas at wala ng anumang bakas ng pilay, ay nakatayo sa terrace habang pinagmamasdan ng kanyang pamilya. Isang baso ng wine ang hawak niya at ang kanyang muka ay mababanaagan ng wagas na kapanatagan. Lumapit si Amara sa kanya. May hawak na isang sobrang may selyo ng House of Von Yusuf. Sa loob ng 5 taon, nanatiling nakatago ang sobrang ito. Ngunit ngayong araw, nagpa siyang mag-asawa na harapin ang huling bahagi ng kanilang kwento. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Dante habang ipinupulupot ang kanyang braso sa bewang ng asawa. Huminga ng malalim si Amara. Handa na ako, Dante. Nung una, tinalikuran kong titulo ko dahil akala ko'y magiging hadlang ito sa simpleng buhay natin. Pero na-realize ko, ang pagiging isang Von Yusuf ay hindi isang sumpa o obligasyon lang. Isa itong pagkakataon para makatulong sa mas maraming tao. Itong naging desisyon ni Amara at Dante. Hindi nila kailangang iwan ang Pilipinas, ngunit tinanggap ni Amara ang kanyang tungkulin bilang tagapangalaga ng legacy ng kanyang ina. Gagamitin nila ang yaman at kapangyarihan ng kanyang tunay na pamilya upang palawakin ang kanilang mga foundation para sa mga biktima ng pang-aapi at ang mga taong may kapansanan. Mula ngayon, hindi na ako matatakot sa kung sino talaga ako. Pagpapatuloy ni Amara. Ako si Amara Verano Santillan, ang babaeng nakatuklas ng pag-ibig sa gitna ng unos. At ako rin si Amara Isabella Von Yusuf, ang babaeng gagamit ng kanyang boses para sa mga walang boses. Ngumiti si Dante at hinalikan ng kanyang asawa. At ako ang lalaking laging nasa likod mo, ano man ang pangalang gamitin mo. Nang hapong yon, opisyal na inilunsad ang Von Yusuf Santillan Global Institute. Ang balita ay umabot sa buong mundo. Ang nawawalang Grand Duchess ay hindi lamang nagbalik, kundi nagbalik siya na may bitbit na pag-asa para sa lahat. Sa kabilang dako, ang mga Verano at Julian de Vega ay nanatiling mga alaala na lamang ng nakaraan, nakaipit sa mga rehas na sila mismong gumawa. Wala na silang kapangyarihan na sirain ang kaligayahang binuo ng katapatan. Habang papalubog ang araw, binuhat ni Dante si Bella, habang hawak naman ni Amara ang kamay ni Liam. Naglakad silang 4 patungo sa loob ng mansyon. Ang mansyong dati ay gintong hawla, ngunit ngayon ay naging isang tunay na tahanan. Ang kasal na nagsimula sa isang sealed contract at utang na loob ay natapos sa isang sealed faith ng wagas na pag-ibig. Wala nang lihim, wala nang pader,
Wala nang takot dahil sa dulo ng bawat pahina. Natutunan ni na Amara at Dante na ang pinakamahalagang titulo na maaari mong makuha sa buhay ay ang maging mahal ng taong nagpabago sa mundo mo. Ang kwento ni na Amara at Dante ay isang paalala na ang ating tunay na halaga ay hindi nasusukat sa ating pinagmulan o sa ating mga pisikal na limitasyon. Ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa tapang na harapin ang katotohanan at sa lakas na bumangon mula sa pagkalumpo ng nakaraan.